Tama si VP Sara, hindi ang Duterte ang problema ng Pilipinas. Bakit bukang bibig ninyo yung Duterte? Ang utang ng Pilipinas, si Bongbong Marcos, pinakamalakas umutang sa lahat na naging presidente. Ang nakakagalit dito, wala tayong angal sa mga nagdaang presidente, may proyekto. Kay BBM, walang proyekto. National security kayo na national security. Si BP Sara nga, ang tumutol dyan sa Afghanistan refugees na yan. Saan kayo nakakita na bansa? Ha? Problema ng US, kinarga natin. Bakit natin kinarga? Ayaw papasukin ng US. Ayaw papasukin ng US. O, ako pa sinungaling ngayon. Ayaw papasukin ng US yung Afghanistan refugees kasi sasalain muna nila. Ngayon, yung hindi pa nasasala, nasaan? Nasa Pilipinas. Ang sagot daw ni Bokbok, namimigay naman daw sagot ni Bokbok, namimigay din daw si Mayor Benji Magalong ng ayuda. Ang pupa, wala kayong kawala kay MBM. Sino si MBM? Mayor Benji Manghalo. Number 113 United Frontliners, Atentoids. Sa kanila hindi pagsagot eh. Sa kanila pagbibintang eh. Tignan niyo yan. Sinabi ni Magalong, meron 777. Paano nila sinagot? Ikaw din, namimigay ka rin ng ayuda eh. Anong sagot yun? Pinagbibintangan yung mga congressman na pag umatin sila dyan sa Bagoong Fair, mayroon silang 21 million. Precise yung bintang eh. Nagkakaroon sila, binibigyan sila ng 777, 21 million. Tapos sasagot mo, ang layo naman ang sagot mo, bukbok. Anong kinalaman kung namimigay si Mayor Magalong ng ayuda? Pera ng taong bayan yan eh. Alam nga namang hindi tanggapin ng mga taga Baguio yan. Ano sabi ni Tatay Digong? Pera yan ng taong bayan, yung pinamimigay nila. Tanggapin nyo, pero huwag kayong magkaroon ng utang na loob. Huwag kayong magkaroon ng utang na loob kasi pera nyo yan. Tanggapin nyo. Oh, anong kinalaman nun? Sa 21 million na kada umaatin. Ganyan po sila sumagot eh. Atake rin eh. Samantalang noon, pag binabanatan yung proyekto ni Tatay Digong, babanatan nyo yung Dolomite. Puta. Pinakikita namin yung Dolomite. Ito ba yung ano? Ito ba yung naninira ng kalikasan? Yung proyekto nyo tanim ngayon, mamaya anihan na. Okay. Dito ka magtataka, no? Masyadong sigurista to. May 3 pong nakasalang ngayon na impeachment kay BP Sara. May pang-4 pang impeachment. Meron po bang in-sponsoran yung mga young guns? Wala, di ba? Si Chua ba may in-sponsoran? Yung mga sikat po ng mga congressman na kumakalaban kay BP Sara, nag-sponsor ba kayo ng impeachment? Ayan, no? Tumatanggi po yung young guns na sila yung mamumuno sa fourth impeachment. So yung mga nag-e-endorso po, Makabayan Black, si Tabingi, yung sa Akbayan, yung si Tabingi, nakalimutan ko na pangalan ng congressman na yun. Puche. So ang alam kasi nila, alam ng mga young guns na to na wala silang kaso.
Ayan, no, tinatanggi nila ngayon. No? Isa-isa po sila. Si Asidre, itong si Alonto, si Rodriguez, Gutierrez, lahat po ng young guns. Pati po si Kunggun. Sabi po nila, hindi sila ang magpapile ng, hindi sila mag-sponsor ng port. So ano yung ginawa pala ninyo? Nagalit na galit kayo at kayo yung nag-aakusa na may ginawang anomalya sa BP Sara. Hindi nyo kayang panindigan? Ayan po, dumidistansya na sila. Mas takot sila sa iglesia eh. Takot ba kayo sa iglesia? Tuloy na rally na iglesia. Okay. Tinatama ko lang po, no? Sa mga naninira po na pinagmamalaki daw namin na nakiisa na yung iglesia sa amin. Wala po kami sinasabing ganyan. Talagang natutuwa kami sa iglesia ni Cristo at sasama kami dahil yung pinaglalaban nila ay pinaniniwalaan namin. No? Iba po yung panawagan ng BP Sara, yung sa Davao meron po eh. Sinabayan nila eh. No? Meron sariling grupo yung BP Sara. Wala namang pumbawal doon. Pero kami po, hindi po kami nagsasabi na nakaisa yung iglesia sa amin. Natutuwa kami na yung iglesia ay tinututulan nila yung impeachment kay BP Sara. Dahil alam ng iglesia na yung impeachment magkakagulo ang mga Pilipino. Hindi po namin sinasabi na anti-Marcos po yung mga iglesia ni Cristo. Kaya ako aatin dyan dahil ayaw po nila sa impeachment. Gusto po namin na wag ma-impeach si BP Sara. Bakit hindi mo susuportahan yung iglesia ni Cristo? Oh. Hindi nyo po kaya kasi naninira yung iba eh. Sasabihin, pinagmamalaki, hindi naman inyo yan. Hindi po namin sinabi na amin yan. Kaming mga vlogger, wala po kaming inaangkin. Kami po yung bagong media kung nasan yung rally na kung nasan yung balita. So tuloy po tayo sa Liwasang Bonifacio, nariyan po ako, no? Maghatid ng balita. Kasi baka hindi na naman iyan ng media yan. Eh. Maliban sa Net25, SMNI, no? O speaking of media, teka muna, no? Usong-uso na resignation. Nag-resign na po si yung Prime Minister po ng Canada. No? Si Trudeau. Bakit po nag-resign? Akala kasi nila hindi mananalo si Donald Trump eh. Masyado. Tsaka biktima po siya ng lahat ng kumamay kay Zelensky. Prime Minister ng Japan, yung Korea President, nakamayan ni Zelensky rin, di ba? May problema din ngayon. Ang dami po. Sana naman, sana naman mahawahan din. Mahawahan po yung namumuno dito sa Pilipinas. How we wish. Nililinaw ko po, wala pong panawagan yung Iglesia ni Cristo na tanggalin sa pwesto. Peace rally po eh. Kaya po peace rally, kaya po may ugnayan. Totoo po yun. Magulo po yan pag tinuloy niyo yung impeachment. Bakit po magugulo? Makikita po ng mga tao eh, na wala kayong kaso, pinipilit nyo. Okay. Balikan ko lang ng konti si Bersamin. Bakit ang papel ngayon ni Bersamin?
Bakit hindi na pinagsasalita si Pangulong Marcos sa mga usapin? Panay si Bersamin na ngayon. Yan ba bagong teknik? Para wala na alamano? Para hindi na tayo makarinig ng mga anong gagawin natin? Ha? Si Bersamin na lang ang magsalita para sa Pangulo. Namimiss namin yung Mark Luis Nino. Aba, hindi ko po alam yan. Wala pa pong maghihintay lang kami. Meron pang pangalawa si Tatay Amik. Hindi ko nabasa eh. Teka lang, magtatampo na naman niya. Basahin muna natin yung pangalawa ni Tatay Amik. Minsan lang si MBM pumunta sa payout. Ang sabi pa niya, pasalamatan nyo katabi nyo dahil tax nila yan. Eh si Gerber, ang sigaw, kung wala si SMR, walang akap. Ang akala ko, yung si Rex Gatchalian, yung DSWD. Akala ko yung pahayag niya, yung manlilin lang talaga itong mga to. Eh. Manang-mana yung mga tulpo rito sa gobyerno na to. Eh. Panlilin lang kayo. Eh. Ang akala ko, walang partisipasyon yung mga politiko. Yung pala, limitado ang partisipasyon ng mga politiko. So may partisipasyon. Talagang talagang manlilin lang din tong mga to. Hindi pa rin niya naaalisan ng partisipasyon. Kasi yung venue daw, yung mga pagpapa-crowd control. Bakit po kinakailangan ng crowd control? Papipilahin mo lang. Bakit kinakailangan? Hindi ko maintindihan talaga eh, no? So sa madaling salita, may partisipasyon pa rin ang mga politiko. No? Particular yung mga congressman. May partisipasyon pa rin. Limitado nga lang daw. Kung ano meaning ng limitado, sila lang ang nakakaalam. Siguro ang limitado, hindi sila mismo yung mamimigay. Pero naroon yung pagmumukha nila, naroon. Okay. Simple lang naman yung gusto ng INC. Huwag niyong impeach si BP Sara dahil yan po ay hinalal ng 32 million. Balikan ko lang yung sinasabi ni Bersamin na usapin yung yung wala daw moral ascendancy itong si dating spokes attorney Panelo na magsalita dahil nabalitaan niya raw na si Panelo ang nagpapayo kay President Duterte na wag nang patinin si Leni Robredo. Okay. Malaki po ang pagkakaiba ni Leni Robredo at saka ni BP Sara Duterte. Una, si Sara Duterte ang nagpanalo kay Bongbong. Ipinangangalandakan po namin yan. Uulit-ulitin po namin yan. No? May say po dapat dapat nga may say talaga eh. Tinanggalan nyo na nga ng si Sara Duterte ng lahat-lahat. Pinutol nyo na lahat-lahat ng, kung tutusin, putya, coalition talaga yan. Dapat meron mga ina-appoint. Ang ina-expect ko dyan noon, inano lang nila, kinunwari lang. Pero kung pakikinggan mo si Rex Gatchalian, limitado ang, ito mismo yung right term eh. Limitado ang partisipasyon. So may partisipasyon, hindi dineklara na walang partisipasyon, limitado. Kaya nasa program sila, kaya naroon sila sa payout.